Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Nila walang kaligtasan. Yan ang sabi ng Iglesia ni Cristo. So, in fairness naman sa Iglesia ni Cristo, sinasabi rin naman ng pari yan eh. Ang sabi po ng pare, ganito. Fuera de la Iglesia Católica sin salvación. Labas ng Iglesia Katolika, walang kaligtasan, sabi ng pare nung araw. Kaya lang binago na ngayon niya ni Papa Juan Paulo II nang itatag niya yung tinatawag na Spirit of Ecumenism. Yung Ecumenical Council, Vatican, noong nakaraang dekada, nagkaroon sila ng paniniwala na hindi lang ang Iglesia Katolika ang maliligtas. Meron pa ring iba. Pero katutubo ng paniniwala ng mga tao na yung kanyang iglesia, yun ang totoo. Sila ang totoo, sila maliligtas, yung hindi nila kasama, walang kaligtasan. At matagal na sinasabi ng Iglesia ni Cristo yan, hanggang ngayon sinasabi pa rin nila yan. Aalamin po natin sa Biblia kung ano talaga yung sinasabing tunay na iglesia. Ganyan po ang kanilang claim na ang tunay daw na iglesia, mga kababayan, ay yung sila. Bukod sa kanila, wala nang tunay. Puro na peke, hindi na totoo. Ayun ang sinasabi. Kaya po ngayong gabi aalamin natin sa Biblia kung alin talaga yung tunay na iglesia. Ano ang bumubuo nito? Asan ito? Ito ba'y nasa Pilipinas? Dito kaya ito nag-umpisa? Yan ho ang ating aalamin sa Biblia. Para huwag ho tayong maligaw, umpisahan natin from the very beginning. O una-una nating alamin sa gabing ito, kung nakahanda na po kayo, ay alin ba yun talagang kauna-unahang iglesia? Yung unang-una sa lahat. Kasi nothing is better than the original eh. Tandaan nyo po yun. Ang original, yun ang totoo. Yun ang tama. Yung kauna-unahan. Pagdating ho sa Biblia, meron po mga oras na sinasabi eh. Kagaya nito, bibigyan ko kayo ng mga original. Sa 15:45 ng unang Korinto, pakinggan nyo po ang sinasabi. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang sabi sa Biblia, ang unang taong si Adam, the first man Adam, ay naging kaluluwang buhay, became a living soul. Ayon ang sabi sa Biblia. Ang kauna-unahang tao, original si Adan. Tandaan nyo po. Walang nauna kay Adan. Bagaman maraming naniniwala ngayon, may nauna pa raw kay Adan. Meron pa raw mga mas matatalinong tao kaysa kay Adan. Yun daw ang mga gumawa ng pyramids of Egypt. Namamangha kasi sila sa napakagandang arkitektura ng pyramids of Egypt. Kasi po, ang pyramids of Egypt exact to the inches. Yung mga bato, yung kanyang pagkakapatong-patong. Even exact to the centimeter. Kaya meron po raw taong iba pa kay Adan kasi yung gawin yung pyramids of Egypt, namamangha sila sa arkitektura nito. Pero sa Biblia po, kung Biblia pagbabatayan, ang pinakaunang-unang tao si Adan eh. Wala naman hong nauna pang iba kay Adan. Sabi yun ng authority ng Biblia na si San Pablo. Tapos, eto pa isang original sa Genesis 3. Pakinggan nyo. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Kaya pala tawag sa kanya Eva, ang meaning pala nun sa kanilang wika, she's the mother of all living. Siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Yan, original na ina yan. Si Eva. Original naman na tao, si Adan. Kaya sa mga bagay-bagay, may mga original talaga.
Pagdating sa iglesia, meron ding original yung kauna-unahan sa lahat. Yun ho ating talakayin ngayon. Umpisahan ho natin. Alin ho ang kauna-unahang iglesia? Kung Biblia ating sasangguniin. Pakinggan nyo sa isang talata ng Hebreo. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat. Ayan. Ang sabi ho ng San Pablo rito, sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay. The church of the firstborn. Sa palagay nyo, may nauna pa kaya rito? Wala na ho kasi church of the firstborn ito Pagka firstborn, ibig sabihin nun, unang-una. Wala na pong nauna pa sa panganay, mga kababayan. Hindi pwedeng may nauna pa sa panganay. The church of the firstborn, yun ang kauna-unahang iglesia sa Biblia. Iglesia ng mga panganay. Tanungin po natin ang Biblia. Kanino ba ina-ascribe ng Biblia itong salitang iglesia ng mga panganay? Kauna-unahan. Sabi ng Katoliko, sila raw ang kauna-unahang iglesia. Karapatan nila sabihin yun. Pero palagay ko, kauna-unahan yun dito sa Pilipinas. Kaya lang, hindi pa rin accurately reliable Bakit ho? Hindi naman totoo na ang kauna-unahang relihiyon sa Pilipinas Katoliko Kung alam nyo yung kawikaan na tagal-tagal na niyan, panahon pa ni Mahoma yan. Natatandaan nyo kawikaan yan, panahon pa ni Mahoma? Ang ibig sabihin ng panahon pa ni Mahoma sa kawikaan Tagalog, matandang-matanda na yon. Kaya kung titracein mo ang history ng Pilipinas, mas nauna rito si Mahoma. Their prophet Muhammad. Mahoma ang tawag ng mga Pilipino. Panahon pa ni Mahoma. Ibig sabihin, nauna pa yung matagal na yon. Panahon ni Mahoma. Ibig sabihin, nauna ang Muslim sa Pilipinas kaysa sa Katoliko. Pero ang paniwala ng maraming Pilipino, kauna-unahan daw ang Katoliko. Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun. Ngayon, hindi naman ang pinag-uusapan natin yung unahan sa Pilipinas Hindi mo yun. Ang pinag-uusapan natin, yung unahan, yung talagang una sa istorya. Kung kailan talaga nag-umpisa. Sa Biblia, meron doon nababasa una sa lahat. At yun ang iglesia ng mga panganay. Tanungin natin, sino ba yung tinutukoy ng mga panganay na tinatawag iglesia ng mga panganay? Pakinggan nyo. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ayon. Alin ho ang panganay? Ang Israel. Yun ang lahi ng Hudyo. Yun ang kauna-unahang bansa na naglingkod sa Diyos. Wala nang uuna pa ron. Yun ang kauna-unahang bansang pinili ng Diyos sa balat ng lupa. Pakinggan nyo sa sa Deuteronomio 7:6. Patuloy. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo nang dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Nung panahon na yon, nung piliin ng Diyos yung Israel, siya ang pinakamaliit. Marami ng bayan sa mundo noon. Ando na ang Ehipto, ando na rin yung 7 mga bansang malalaki kaysa sa Israel. Pero ang pinili ng Diyos maglingkod sa Kanya, yun pong yung Israel, yung lahi ng mga Hudyo. Pakinggan nyo, 7 ng Deuteronomio. Pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin, at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo. Alin yun? Ang Heteo, at ang Gergeseo, at ang Amoreo,
at ang Kananeo, at ang Pereseo, at ang Hebeo, at ang Hebuseo, na 7 bansang lalong malalaki at mga lalong makapangyarihan kaysa iyo. Tanyo, there are 7 nations greater in strength and in number than Israel. But it was Israel which was chosen by God to be His nation. Ang sabi sa Biblia, pinili kayo ng Panginoon upang maging bayan na kanyang sariling pag-aari. Higit sa lahat ng bayan sa ibabaw ng lupa. Bagaman mayroong mga mas malalaking bayan kaysa sa'yo, ikaw ang pinili ng Diyos, ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng bayan, sabi ng Biblia. Kaya kauna-unahan ho sa paglilingkod sa Diyos, panganay, ang Israel. Tinatawag po sa Biblia ang iglesia ng mga panganay. Kung natatandaan nyo po yung 10 Commandments kung napanood nyo, palagay ko bihira naman din nakapanood nun. Yung pong Israel na yan ang inilabas ni Moises sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Nung idinaan niya nung mahati yung dagat na pula, yung tinatawag na Red Sea. Pinagpakitaan ng Diyos ng maraming mga himala para mailigtas sila sa kamay ni Paraon na umaalipin sa kanila. Yun humbayan na yon ng Israel. Yun mismo ang iglesia ng mga panganay. Yung inalis ni Moises sa Ehipto tapos dinala sa ilang sa bundok ng Sinai. Naglakbay sila sa ilang papunta sa bundok ng Sinai. In the wilderness of Sinai, nandun sila tumigil ng matagal. Nakipagtipan ng Diyos sa kanila ron sa ibabaw ng bundok sa pamamagitan ni Moises. Yan pong tinatawag na iglesia ng mga panganay. Anong katunayan sa Biblia na yan pong samahang yan, yung nasyon na yung Israel, yan ang talagang tinatawag na iglesia yan sa Biblia. Pakinggan niyo po sa Gawa ng mga Apostol. Ganito naman ang ating mababasa. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ito yung Moises ang wika na nandoon sa iglesia sa ilang. Mga iglesia ni Kristo, mga ministro, mga kapatid, isip kayo. Kung uumpisahan mo, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo, may iglesia na. Alin yun? Yun yung inakay ni Moises. Ang tawag doon, Church of the Firstborn. Church in the Wilderness. Kung po ang tawag ng Biblia ron. Kaya mga ministro ng iglesia ni Kristo, magbalik loob kayo sa Diyos, kaawa-awa kayo. Pero mo papaniwalain kayo ang tunay na iglesia? Original, ang kauna-unahan? Hindi. Ang kauna-unahang iglesia, iglesia ng mga panganay. Yun nga ang Israel. Panganay. Ibig sabihin panganay, walang nauna ron. Ano ba naman panganay na may nauna pa? Hindi panganay yung bunso yun. Ang panganay, kauna-unahan sa lahat yun. Wala nang nauuna pa sa panganay. Sa Biblia nga, para nga maintindihan kung ano kahulugan ng panganay. Sa Biblia, tinatawag yan yung nagbubukas ng bahay bata. Pakinggan nyo, kumbaga sa ina at saka sa sanggol, Lucas na lang mo puntahan, iho. 2. At nang maganap. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. Yung panganay, tinutukoy, lalaking, yung nagbubukas ng bahay bata. Kumbaga sa ina, yun ang kauna-unahang ipinanganak. Di ba? Kaya pagkapanganay, umpisa first, panganay. Sa Biblia, ang iglesia ng mga panganay, Israel. Hindi man Pilipino eh. Israel yun. Panahon pa ni Moises, may iglesia na. Hindi pa nga nagkakatawang tao si Kristo, panahon pa lang ni Moises, may iglesia na eh. Ang tawag, iglesia sa ilang ng Sinai. Church in the wilderness of Sinai. Ang tawag pang isa, iglesia ng mga panganay. Yan. The church of the firstborn.
Ayan ang dapat nating maintindihan. At meron ba tayong patotoo na yung mga Israel na yun ang tinatawag talagang panganay? Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ayun. Pangunahin sila, yung lahing Israel. May katunayan ba tayo sa Biblia na yung Israel na iglesia sa ilang, iglesia ng mga panganay, yun talaga ang kinikilala ng Diyos nung una? Ang ganyan sa 9, Roma. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Kita nyo, pati dun sa kanila nanggaling si Kristo ayon sa laman eh. Mga Israelita ang wika na sa kanila ang pagkukupkop, sa kanila ang pagbibigay ng kautusan, sa kanila ang paglilingkod sa Diyos, sa kanila ang kapangakuan. Sa kanila rin mula ang mga magulang. Sa kanila rin mula ang Kristo ayon sa laman. Pangunahin yung Israel na sa Diyos eh. Walang ibang bayang sa Diyos nung araw kundi ang Israel. 5:15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon, at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas, na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Yun din ang sinasabi sa pasyon. Sabi ng pasyon, lalong dakila ang sala ng tanang anak ni Eva, anakin idolatria, kahit ano'y sinasamba, pinaparang Diyos nila. Ang mga tao raw, malaki kasalanan. Kahit ano sinasamba, pinaparang Diyos nila. Sabi ng pasyon. Tapos, sabi pa rin ng pasyon, iisang nasyon sa mundo ang kumilalang totoo, sa Diyos kumapal sa tao. Iisa lang daw na nasyon sa mundo ang kumilalang totoo, sa Diyos kumapal sa tao. Itungang mga Hudyo, bukod na walang anito. O, tanyo, lang ang kaisa-isang bansa sa mundo na kumilala talaga sa Diyos. Yung Israel, yung Hudyo. Doon ang galing ang lahi ni Jesucristo. Hudyo si Maria at Hudyo si Jose. Kaya po, yung Hudyo na yon, yun ang kauna-unahang sa Diyos. Tawag doon, iglesia ng mga panganay, iglesia sa ilang. Meron pa bang uuna dyan? Sige nga, wala na akong mauuna ron. Iglesia ng mga panganay yun eh. Yun ang kauna-unahan sa Diyos eh. O ngayon, bakit nagkaroon ng sinasabing sa Mateo, yung batayan ng iglesia ni Kristo ni Mateo 16:18. Pati mga protestante, yan din ang batayan nila eh. Basa. At sinasabi ko naman sa iyo, And I say unto you, na ikaw ay Pedro, that thou art Peter, at sa ibabaw ng batong ito and upon this rock, ay itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. and the gates of hell shall not prevail against it. Ayun. Diyan sila nag-uumpis eh. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, sabi ng Iglesia ni Kristong Ministro, itatayo ko ang aking iglesia. Kanino hong iglesia? Sabi ni Kristo, aking. Kaya, iglesia ni Kristo. Tapos agad, ano? Muna, tanungin natin si Kristo, ba't niya sinabi yun? Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko.
Sa Biblia, bakit kailangang itayo? Sabi, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi naman niya sinabing magtatatag siya. Itatayo niya. Bakit itatayo ang sabi? Ano implikasyon sa Biblia nung itatayo? Pakinggan nyo sa Gawa ang paliwanag ng mga apostol sa 15, ganito ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan. Tanyo, sa Biblia pala, pag ginagamit yung salitang itatayo, ang kahulugan, may nakabuwal. Sabi sa hula ng Diyos, babalik ako, muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabuwal. Tatakpan ko, itatayo ko ang nasira sa kanya. At ito'y aking itatayo. Therefore, ginagamit po yung salitang itatayo dahil may nakabuwal, may nakabagsak. At ang tawag dun sa nakabagsak, tabernakulo ni David. Yan. Alamin natin sa Biblia, bakit nabagsak ang tabernakulo ni David? Meron bang ibang patotoo sa Biblia doon sa matandang tipan na talagang nakabagsak nga't nabagsak? Amos 9:11. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Ayun. Kaya po ginagamit yung itatayo, may nabuwal nga. Dalawa lang tayong talata na babasa, may nabuwal. Yung tabernakulo ni David sa Israel, nabuwal. Kaya sabi ng Diyos, itatayo ko. Gaya ng una, nakatayo, nabuwal. Hindi ba nakita nyo kanina, mga kababayan, may iglesia, no? Iglesia ng mga panganay. Iglesia sa ilang. Church in the wilderness. Ano ho kaya nangyari rito sa Israel na ito? Na iglesia sa ilang? Ba't kailangang itayo? Bakit? Ano ba nangyari? Pakinggan nyo. 147. Ganito po ang sinasabi ko ano nangyari dito sa Israel na to. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. Ayon. Ito pala mga Israelita, may mga natapon. They were scattered. Nagiba. Buwal. Yung lahing Israel na buwal. Itatayo ng Panginoon. Kaya ginagamit yung itatayo na buwal Alam nyo kung bakit na buwal? Yung iglesyang natayo sa Jerusalem o sa Sinai, tinatawag na iglesia sa ilang o church in the wilderness. Ba't kaya nabuwal ito? Ano kaya nangyaring kasaysayan dito? Pakinggan nyo. Puntahan natin ang kasaysayan sa 34 ng Ezekiel. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor. Ano? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili. Hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamid sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba. Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala. Kundi inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat. Kita nyo?
Yung Israel na dating maayos, buo, si Moises ang umaakay. Kung mamatay na si Moises at yung mga tapat na hukom, mga haring tapat, pinagsamantalahan ng mga pastor. Sabi ng Diyos, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon sa mga pastor, pinakakain ninyo inyong sarili. Di ba nararapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Tatanungin ko kayo ngayon, sa iglesia nyo, sino nagpapakain sa inyo? Yung pastor o kayo nagpapakain sa pastor nyo? Tanungin nyo. Oh. Ngayon, ang iglesia, binubundat yung pastor. Yung tupa, ang nagpapakain sa pastor, malaking kagaguhan. Ha? Ulit. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. Manghula ka at iyong sabihin sa kanila, sa mga pastor. Ano sabi? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ang kanilang sarili. Hindi ba dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Alin ang dapat? Ang dapat ang magpakain, pastor, ang papakainin tupa. Ngayon, ang pinapakain yung pastor, ang nagpapakain yung tupa. Ginagawa kayong palabigasan ng mga pastor nyo. Hinihingan kayo ng hinihingan ng ikapu. Ginagawa kayong kolektor sa daan ng mga... Ha? Lahat ng tao sinasahuran ng supot. Hindi totoo, hindi. Totoo yun, di panliligaw yun, di pandaraya yun. Kitang-kita yun sa daan. Diyan lang sa Muñoz, mag-abang ka. Sa Act Theater, sa Cubao, naku po, ang dahil racketeers dyan. Yun ay pakawala nung pastor na lulokong nakatira sa Marikina. Yun ang mga pakawala niyan. Di ba? Totoo ba sinasabi ng Biblia o hindi? Sa aba ng mga pastor ng Israel. Bakit? Na pinakakain ng kanilang sarili. Di ba nararapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas. At kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Kita mo, primera klase, damit ng... Ha? Kumakain kayo ng gatas, nananamit kayo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba. Ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Kita nyo? Pinapatay ninyo ang mga pinataba. Alam mo, matabang-mataba ka na, todas ka. Para kang patabain baboy, pag mataba, napapatayin ka, gigilitan ka ng lalamunan. Di ba ganyan ang mga pastor ngayon? Ha? Halimbawa, yung pinakamagandang anak mo, todas yan sa pastor. Lalapain yan. Niwala ka. Lahat ng mapuputihita sa pastor. Ha? Kala nyo biro, di biro yan, totoo yan. May record ako niyan eh. Meron diyang pastor eh, naka-36 ng asawa. Sugo raw siya. Ano sugo yung bulugan? Ha? 36? Ha? Sugong bulugan yan. Kaya nga galit na galit sila sa akin eh. Galit sila sa akin. Bakit? Ako lang naman ang nagdadaldal ng ganito sa television eh. Hindi naman ako naninira, sinasabi ko lang ang totoo. Because the public has the right to know. I'm telling the people that the people may know. Bakit? Pagka ignorante ka sa reliyon, pagsasamantalahan ka eh. Kaya yan, ginagawa sa atin. Bis na sila magpakain sa tupa, sila ang pinakakain ng tupa. Ano ibig sabihin? Ma-spiritual, ma-literal, ginagawa nila sa tupa yan, inaapi nila ang mga tupa. Bakit? Isipin mo, yung pastor mo nasa palasyo, ikaw nasa tabing ilog squatter, ikaw pa nag-aabuloy sa kanya linggo-linggo. O, di ba? Tama ba yun? Dapat ikaw ang abuluyan nung nasa palasyo, ikaw squatter ka lang eh. Di ba? Malaking kalokohan yung ginawa sa relihiyon. Saan ka makakabasa sa Biblia na yung mga walang makain, walang damit, walang bahay na matuluyan, yun ang mag-aabuloy dun sa nasa palasyo? Meron ba nun? Wala nun. Wala nun. Wala po nun. Dapat ang magbigay yung mayaman sa mahirap.
Ang yaman-yaman ng pastor mo. Tapos bigay ka pa ng bigay, dai-dain niya ng pera. O, koleksyon pa ng koleksyon. Dapat, yung ibang koleksyon, ibalik nyo sa mahirap. Kagaya namin. Yung koleksyon namin, ginagamit namin sa kapwa. Hindi namin ginagamit sa sarili. Para sabihin ng miyembro rito na pinakakain nila kami, hindi po totoo yun. Walang makakasumbat sa kanilang nilamong ko ang pera rito ng samahang ito. Bakit? Kulang pa nga pambayad sa telebisyon yun. Paano ako makakakain dun? At kung kakainin lang naman sa awa ng Diyos, meron naman ako. Kahit papaano. Meron naman akong mga kapatid, mga pamangkin na pwedeng magpakain sa akin. Konti lang naman kain ko, 2 beses maghapon. Konti lang. Kanin ko, ganun lang. Wala naman kasi ko exercise. Pagka kumain ka ng kumain, lalaki ng lalaki tiyan mo, mabubuntis ka. Ano kung mga nasasalubong lalaki dyan, mga kabuanan. Yung isa, yung kabuanan. Kain ng kain kasi hindi naman na-exercise eh. Ako rin, ganun ang nararamdaman ko. Pagkakakain ako ng kakain, lalaki kako ko ng lalaki nito. Naiisip ko, hindi tama. Mahirap yung malaki tiyan, di ka makapag-medyas, di ba? Subukan mo mag-medyas, may medyas lang, hihingaling ka sa laki ng tiyan mo. Mauuna ka pang mga nakyata doon sa asawa mo pagka... Ganun eh. Kaya ako hindi ko problema yung kakainin ni awa ng Diyos. Ang problema ko, pambayad sa TV. Kung paano kung mararating ang mga kababayan na mas marami na naloloko ng mga pastor ngayon. Pinagsasamantalahan. Ang sabi, nananamit kayo ng lana. Kumakain kayong gatas. Pinapatay ninyong mga pinataba. Ngunit hindi ninyo pinakakain ng mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat. Oo. O inyo mang pinagalingang may sakit. Oo. O inyo mang tinalian ang may bali. Oo. O inyo mang ibinalik ang iniligaw. Oo. O inyo mang hinanap ang nawala. Kundi Inyong pinagpuno ang may karahasan at may kahigpitan. masyadong marahas ang pagpupuno. Mahigpit. Mahigpit saan? Mahigpit. Pag hindi ka nagbigay, ninanakawan ng Diyos. Walang magnanakaw na mapupunta sa langit. Kaya ang lahat ng magnanakaw sa impyerno. Ngayon, takot ka mapunta sa impyerno. Kaya huwag kayong babawa sa ikapo. Dahil ang bumawa sa ikapo, nagnanakaw sa Diyos. Takot na takot ka naman. Bigay ka ng ikapo. Sawan-sawa naman yung pastor mo. Alam mo yung asawa niya, 5 daliri, may sing-sing. Wala nang mapaglagyan eh. Nakikita ko sa TV. Nako, kapupuna ko, inalis na. Inalis na, kapupuna. Buti nga, hindi ko napuna eh, no? Pinalis. Bakit? Isipin mo naman. Ang lola ko, sabi sa akin lola ko, ito ang tawag sa 5 daliri. Hinlalaki. Hintuturo. Tama naman, itong panuro eh, di ba? Ito, laking mangmang. Sabi ni lola ko, ito raw, laking mangmang. Ito naman, hinliliit. Ito naman, palasing-singan. Saan lalagay sing-sing? Dito. Ba, yung asawa ng pastor nakita ko, lahat yan may sing-sing. Sa dain ng ikapong nakukolekta. Kawawa naman mga miyembro. Pinagsasamantalahan ng mga pastor, naka Mercedes-Benz, 16 van, Mercedes-Benz van, tapos may eroplano, may helicopter, 5 mansyon, may condominium, 3 bahay aliwan, bakasyunan. Tamo. Ang sarap ng buhay ng mga pastor ngayon. Parang naalala ko sa Israel. Kaya yung mga tupa sa Israel, nabuwal eh. Nangalati. Dating iglesia ng mga panganay, iglesia sa ilang, nabuwal. Bakit? Pinagsamantalahan ng mga pastor. Katunayan, pakinggan nyo sa 32 ni Jeremias. Basa. Sapagkat ang bayang ito ay naging kamungkahian sa aking galit at sa aking pag-aalab ng loob mula sa araw na kanilang itinayo hanggang sa araw na ito upang aking mailayo sa aking mukha. Bakit? Dahil sa lahat ng kasamaan
ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Huda na kanilang ginawa upang mungkahiin ako sa galit. Sila ng kanilang mga hari, ng kanilang mga prinsipe, ng kanilang mga saserdote, at ng kanilang mga propeta, at ng mga tao ng Huda, at ng mga nananahan sa Jerusalem. At kanilang tinalikdan ako, at hindi ako hinarap. Kita nyo, kagagawa ng mga hari, mga saserdote, mga propeta, yung mga mangangaral, nagkutsa-kutsa ba? Nagtumalikod sa Diyos, ang inasikaso, pagpapayaman. Basa, 3:11. Ganyan. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Ayun. Pera talaga, oh. Parang ngayon pabinyag ka, pera eh. Pakumpil ka, pera uli. Pakasal ka, pera uli. Naghihingalo ka, pasundo ka, pera uli. Natuluyan ka, pera naman uli. Patay ka na, pera uli. Para ka mabindisyonan sa altar. O, di ba po pera yan? O sige, tutulan nyo kung di totoo. Sabi sa Biblia, liwaliwanag, ang kanyang mga pangulo nagsisihatol dahil sa suhol. Ang mga propeta nang huhula dahil sa salapi. Ang kanyang mga saserdote nagtuturo dahil sa upa. Oh, tanyo? Kaya ano inasikaso nila? Pagpapayaman. Ano naman ang naging-resulta? Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Bakit? Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Anong ginagawa? Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Ayun, ako nagpayaman ng gusto. Mga pastor sa Israel. O di ang nangyari sa Israel, napabayaan yung organisasyon. Nawala yung set-up ng organisasyon sa Diyos. Nagiba ang Israel. Nagkapangala-pangalat, nangalat sila. Nawala ng tunay na pastor. Nawala ng tunay na nagmamalasakit. May pastor man, pera lang ang gusto. Ano nangyari? Sa bandang huli, ano nangyari? 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malao ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Nawala ang Diyos sa Israel. Kanina nabasa natin, ang Diyos nasa Israel lang. Walang Diyos sa lupa, maliban sa Israel. Sa kanila lang sumasama ang Diyos. Ngayon pati ang Diyos nawala sa Israel. Bakit? Ang napalit ng mga pastor, walang yat, ganid sa pere. Ganyan lang maraming pastor ngayon, kaya lindol na lindol dito sa Pilipinas eh. Maraming kalamidad. Puro ang mga pastor kasi natin ngayon, mga pera gusto sa tao. Pati panyo, binibenta. Pati sticker, naku po, pati magazine, binibenta, pinagkakakwartahan ng... Ganyan din sa Israel nung una. Kaya ang Israel noon, sinumpa ng Diyos eh. Ang Israel noon, sinumpa ng Diyos. Sila'y nangalat, nagkahiwa-hiwalay. O ngayon, nagkahiwa-hiwalay na. Kumbaga sa isang bahay, nagiba. Nagkahiwa-hiwalay, nagkapangapangalat na. Ano ang gusto ng Diyos ngayon? Pababayaan ba ng Diyos? Nagiba na lang yon. Yung kanyang mga tupa sa Israel, pababayaan kaya ng Diyos na gusto na lang niya na yun eh, hiwa-hiwalay na lang? Basahin uli natin ang 147. Ganito po ang gusto ng Diyos. Itinatayo ng Panginoon ang Jerusalem. Kanyang pinipisan ang mga natapon na Israel. Kita nyo? Yung mga nagkahiwa-hiwalay sa Israel, natapon. O, pipisanin uli ng Diyos. Itatayo niya. Yan ang gusto ng Diyos.
Ayaw ng Diyos na yung kanyang bayan, magkaganon na lang ng pagganon. Gagawa ng Diyos ng paraan para yon ay mabuo uli. Yung nawasak, nasira, nagkahiwa-hiwalay. Alahing Israel, bubuuin uli ng Diyos. Paano niya bubuuin? Basa, pakinggan nyo, balikan natin ng Amos 9:11. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, at tatakpan ko ang mga sira niyaon, at ibabangon ko ang mga guho niyaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Kaya pala itatayo, kasi buwal eh. Sabi ng Diyos, sa araw na yon, ibabangon ko uli ang tabernakulo ni David na nabuwal. Tatakpan ko ang mga sira niyaon. Ibabangon ko ang mga guho niyaon. Aking itatayo gaya ng mga araw ng una. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na nangangalat yung kanyang bayan, yung kanyang mga tupa. Magawa siyang paraan para maitayo ito uli. Anong gagawin ng Diyos na paraan para maitayo? Ang Diyos Ama ba sa langit, bababa sa lupa para siya magtatayo? Anong gagawin niyang paraan? Pakinggan niyo kay Zacarias, ganito ang hula. At salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako, at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Ayan. Merong hula, isang lalaki. Sabi ng mga Muslim, si Muhammad daw ito. Kung tuwa sa mga Muslim. Si Muhammad daw ito. Sabi, isang lalaki, ang pangalan, Muhammad. Basahin nga natin uli. Ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga, at siya'y sisibol sa kanyang dako, at itatayo niya. Sino magtatayo nung nakabuwal? Isang lalaki. Ang pangalan ay Muhammad. Pangalay sanga. Branch. Sanga. Saan manggagaling yung sanga? Pakinggan nyo sa Jeremias pa rin. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga, at siya'y maghahari na gaya ng hari. Saan ho manggagaling yung sanga? Kay David. Meron pang pruweba sa Jeremias. Sa mga araw na yaon at sa panahong yaon, aking pasusuplingin kay David ang isang sanga ng katwiran. Pasusuplingin ko kay David ang isang sanga ng katwiran. Yung sanga na yon, ang lalaki, ang pangalay sanga, yun ang magtatayo. Yung nakabuwal na tabernakulo ni David. Yung Israel. Yung bayan ng Diyos. Yung iglesia ng mga panganay. Yung iglesia sa ilang na nabuwal, pinagsamantalaan mga pastor. Ang magtatayo, sino? Yung lalaking susupling kay David na ang tawag ay sanga. Sino yon? Pakinggan nyo. 22. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Sino yung supling ni David? Yung sanga? Si Kristo. Kaya, para maitayo yung nakabuwal na Israel, si Kristo pala na manggagaling din sa Israel, siya ang patutubuin ng Diyos para itayo yung nakabuwal. Mula rin sa Israel ang kakasangkapanin ng Diyos, si Kristo yon. Yung nabuwal na Israel, itatayo ni Kristo. Ang katunayan, 15 ng Mateo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Hindi ako sinugo,
kundi sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Kaya pala siya sinugo para yung mga tupa na naligaw sa Israel, anong gagawin niya? Basa, 11:52. Pakinggan nyo. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Ayun. Anong gagawin ni Jesus? Nangangalat yung mga tupa sa Israel. Anong gagawin niya? Kaya siya sinugo upang tipunin niya sa isa. Kaya si Kristo yung kasangkapan para magtayo nung nakabuwal eh. O, pagdating ni Kristo, ginanap niya ba yun? Basa, Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo Na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. O, kita nyo, yun ba umpisa? Gitna yun. Ang iglesia ni Kristo, kung mag-umpisa dito sa Mateo 16:18, hindi yan ang umpisa. Ang umpisa yung nasa Israel, umpisa panganay pa lang. Unang-una, nabuwal. Susugo ngayon yung lalaki, ang pangalan ay Sanga. Sino yung lalaki pangalan ay Sanga? Si Kristo. Itatayo niya ngayon yung nakabuwal. Kaya pagdating niya sa lupa, sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ba't tatayo iglesia? May nakabuwal na iglesia. Di ba? Naintindihan niyo mga kapatid? May nakabuwal eh. May nakabuwal. Yung iglesia sa ilang, iglesia ng mga panganay na Israel, na nabuwal. Pagdating ni Kristo, itatayo niya yun. Kasi yung salitang, itatayo ko ang Biblia, nakabuwal. Itatayo. Di ba? Itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? May nakabuwal eh. Sabi ng Diyos itatayo ko yung guho, yung sira niyaon. Nasira yung Israel yung bayang Israel pinagsamantalaan mga pastor. Kaya lang, ngayon may iba ng pangyayari. Anong pangyayari? Ulit ang Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Pwede pa bang magiba uli? Tuloy. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung muling pagtatayo, nilagyan na ng promise. Kasi yung unang natayo, nagiba Naigiba nung mapagsamantalang mga pastor. Kaya nung itatayo uli ni Kristo, sabi niya, itatayo ko ang aking iglesia, ang mga pintuan ng Hades, hindi mananaiglaban sa kanya. Hindi na maaaring yung iglesyang itatayo ng Panginoong Hesus ay mapagtagumpayan pa ng Hades o ng impyerno. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig bang sabihin nun, hindi na pananaigan ng Hades, hindi na mamamatay. Kagaya nung sabi ni hindi raw ang tunay na iglesia ay sila Pedro at sila Pablo dahil nangamatay pa sila. Ano ba ibig sabihin nung hindi na pananaigan ng Hades pag naitayo yung iglesia? Naitayo nga ba? Sabi kasi, itatayo ko. O di hindi pa nakatayo, tatayo pa lang Nagtataka naman ako sa iglesia ni Kristo. Babasahin 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya iglesia ni Kristo, kami yun. Ang bilis! Ang bilis. Itatayo pa lang Tanungin mo muna kung natayo nga. Hindi ba future yun? I will build my church. Tatayo pa lang tanong mo si Jesus, Panginoong Jesus, naitayo ba? Kung naitayo, saan tinayo? Sa Pilipinas, sa malayong silangan? O sa Roma? O sa Amerika? O sa Germany? Tanong mo, saan niya itatayo? Kung itatayo, natayo ba? Kung natayo, ano pangalan? Diba? Interesado kayo mga kapatid? Pagpapatuloy natin yun. Kung loloobin ng Diyos. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.